Ito ang ikatlong parte ng Genesis 2:7 o ang paggawa ng Abrahamic God sa mga tao. Rundown lang to ng mga importanteng salik ng ebolusyon, ang mga pagbabago sa morpolohiya sa ebolusyon ng tao ay tumutukoy sa mga pisikal na pagbabago sa istruktura, sukat at hugis ng katawan na naganap sa paglipas ng milyong-milyong taon nang umunlad ang mga tao mula sa mga unang ninuno. Narito ang isang buod ng mga pangunahing pagbabago sa morpolohiya: ang paglaki ng utak, kapansing-pansing lumaki ng 3 times o 3 beses ang utak ng modernong tao mula sa mga Australopithecus. Ang mga maagang hominid ay may sukat na utak na humigit kumulang na 400 to 500 cubic centimeter. Ang mga modernong tao naman o mga Homo sapiens ay may sukat na utak na may average na 1,350 hanggang 1,450 cubic centimeter. Sinuportahan ng mas malalaking utak ang mas komplikadong pag-iisip, wika at paggamit ng mga tools o kagamitan. Ikalawa ay yung bipedalism. Lagay natin dito ang unang tao na bumuo ng tuwid na postura o bipedal locomotion. Mga pangunahing pagbabago sa balangkas: ang ating mga galudgod ay naging S-shape. Ito, compared to the spine of a gorilla. Susunod ay ang pelvis ay humikli at lumawak. Malaking bagay ito dahil kaya na nitong suportahan ang mga fetus na may mas malaking ulo. Isa rin ay ang anggulo ng femur na sumusuporta sa bipedalism o paglalakad ng dalawang paa. Ang arko ng paa ay binuo para sa shock absorption. Isa rin yun. Here. Where's that? Ito. And another thing, ang pagbabawas sa laki ng panga at ngipin. Ang panga ay naging mas maliit at hindi gaanong matatag sa paglipas ng panahon. Ang mga ngipin, lalo na ang mga molar at canine, ay nabawasan ang laki. Malaking factor din yung natuto silang gumamit ng apoy para sa pagluluto, dahilan sa mga pagbabago ng diet at paggamit ng mga tools sa pagproseso ng pagkain. Ikaapat ay ang flatter face at mas maliit na brow ridge. Ang mga mukha ay naging patag na may hindi gaanong nakusli. Ang panga, nabawasan ang tagaytay ng kilay, lalo na sa mga Homo sapiens. Ang struktura ng ilong ay naging mas kitang-kita at inangkop para sa iba't ibang klima. Ikalima ay ang pagbabago sa kamay ng mga daliri at hinlalaki at naging mas mahaba at mas opposable. Ang mga daliri ay naging mas maikli at hindi gaanong hubog, na inam para sa tumpak na pagkakahawak at paggawa ng mga tools. At ika-anim, ang mas mahabang panahon ng juvenile o pagkabata. Ang mga batang tao ay may matagal na panahon ng paglaki. Sinusuportahan din ang pagbuo ng utak sa pag-aaral ng mga komplikado at pag-uugali. Again, sayang ang bilyong-bilyong taong ginugol ng kalikasan para maging Homo sapiens ka. Paganahin mo naman, please. Hindi ka pinanganak na may relihiyon. Dilason lang ang utak mo ng brainwashing scheme ng religion.
Tandaan mo, kahit sa sarili mo lang, hindi mo mapapatunayan ang kahit na sinong Diyos sinadya na hindi ipaalam, ipagkait sa iyo ang mga impormasyon na tulad nito upang mapagpatuloy ang korupsyon at panlalamang, katulad lang ng ginawa ng mga mananakop na Espanyol noon. Pero ngayon, kapwa mo na ganid ng mga Pilipino ang nakikinabang sa takot mo at kamangmangan. Amen. And again, huge shout out to DepEd.